mga kabokal. Partner. Ano, masakit? Sakit to. Parang hinila daw yung bituka niya. Gusto ko lang po magbigay ng warning doon po sa alam niyo naman po ngayon sa mga panahon ngayon napakarami na pong matatalino, matataba ang utak na gumagawa po ng hindi maganda, mga scammer, mga manloloko. Hello mga kabokals, nandito tayo sa Star Mall, San Jose del Monte. Yan, iwan natin yung ating Raptor kasi luluwas ako ng Quezon City sa National Kidney Institute at si partner inoperahan na kanina umaga. Hindi ko na kinaya kasing samahan pa siya kanina umaga kasi nga kailangan ko munang asikasuhin yung mga alaga natin. Ito nga, hahabol na lang ako. Punta tayo doon ngayon mga kabokals, magbabas na lang tayo. Kaya iniwan ko si Raptor doon. Mamaya dito rin ang balik ko para mas safety tayo sa pagbiyahe. Bus na lang, diretsuhan lang naman yan. Pag dyan sa may labas, diretso na yun, ang babakod na sa mismo sa harap ng National Kidney. Napasok na tayo Star Mall mga kabokals, tatawid tayo sa kabila, doon tayo sa may main entrance nila, yung mga bus stop. Kaya mga kabokals, pasok na tayo sa loob. Nasa 3rd floor tayo kasi yung parking area ng mga motor sa 3rd level. So dito ko siya pinarada sa loob. Pwede sa labas, yung dati natin pinaparadahan sa labas. Pwede doon. Kaya lang baka gabihin ako Hindi ko sure saka magtatagal kasi tayo. Kaya maganda sa loob na para secured yung ating Raptor. Kahit bulok-bulok yung mahal ko yun. Ayan, so binutasan na nga po si partner para maikabit yung para sa dialysis niya sa tiyan mga kabokals. Hindi kasi siya yung hindi yung usual na dialysis ang gagawin sa kanya. Yung sa tiyan parang meron siyang catheter. Kinabitan siya ng catheter yon. Tapos para pwedeng gawin sa bahay. Sa bahay na lang siya magda-dialysis. Pero mako-confine pa siya ng mga ilang araw kasi ituturo pa sa kanya yung gagawin Kaya lang pala yun, medyo delikado. So hindi ko na siya may sasama talaga sa farm mga kabokals. Negative na siyang makapunta ron kasi sensitive, madali pa lang ma-infection yung ganong klaseng dialysis. Kaya doon lang siya sa bahay. Sa bahay ko. Doon siya sa bahay ko sa San Jose del Monte. Para kasama niya si Naning doon sa kasi mama. And then may kwarto kasi doon na pwedeng doon niya gagawin yung procedure. Pinalinis ko na kay Naning para So pagka gagawin niya yung procedure, doon siya sa loob ng kwarto. Para sanitize siya, safety. So totally magbabago na yung takbo ng buhay niya mga kabokals kasi every 6 hours yung gagawin yung gagawin niyang procedure na yun, every 6 hours po yun. So malaki pong pagbabago sa buhay. So ito, ayun yung ayun mga kabokals yung main entrance ng Star Mall. Andyan yung mga bus, andyan tayo sasakay. Ikot lang tayo rito. Yan. Medyo tinanghali nga ako kasi ang daming dapat ayusin pa ron na mga alaga natin. Si Milky nga hindi ko na nasikaso, pero naman nailipat ko naman kahapon yun. Nailipat ko siya na sugaan, mamaya na lang. Kaya lang gabi na ako mamaya pala. Malamang bukas ng umaga ko na maasikaso si Milky. Pero marami naman damo doon sa pinaglagyan ko sa kanya. Yung nga lang hindi ko mapapainom. Hindi ko na napainom kanina. Mamadali na ako. Yung mga aso nga hindi ko napakain kasi sobrang tatanghaliin na. Baka matraffic ako. Hinahabol ko rin kasi yung pagsasara na ito mamaya. Hanggang 9 lang to Okay lang makabalik tayo bago mag 9 dito.
Kasi hindi natin makukuha si Raptor. And matutulog ako sa bangketa. Hindi ka makakauwi. Hindi, pwede mag-commute. Kaya lang, siyempre, maiwan yung motor dito. Mahirap, babalikan pa. Ayan mga kabukas. Tayo sasakay. Biyaheng ano na yan. Diretsuhan na yan doon. Kaya po. May MRT. Hindi may MRT tayo. Boss, tada ka ng national kidney. Abokan! Abok! Ay! May nakakilala pa. May nakakilala pa sa atin. Ayan. Ang mga kabokals. Dito tayo. Eh si kuya nakasando. Nakakilala ako. Sinigawan ako kabokal po. Hindi kabokals sabi niya. Kilala tayo. Ayan mga kabokals. Star Mall. Ayan mga kabukas, pagod ako. Pagod na sa pagod na tayo sa farm kaya lang wala kailangan natin gawin to. Hindi naman pa pwedeng pabayaan lang yun si partner natin. Kailangan yung supporta natin nandun pa rin tayo. Hirap. Pero pagtatapos naman sa bahay na siya, so mas madali na lang. Ito lang yung pinaka-crucial kasi unang yung kakaka-opera lang. Pero pag nakauwi na siya sa bahay, mas madali na ako magpagalang-galang. Saka may kasama naman siya, nandun naman si nanay. Hindi naman siya mahirapan. Hindi nga lang, yung kilos niya, wala na. Baka hindi ko na siya maisama-sama rin sa mga biyahe natin. Pagka pupunta tayo ng mga ibang farm, may i-deliver tayo ng mga baboy, biig, manok. Hindi na siya makakasama. Kasi nga, every 6 hours yung procedure na kailangan niya gawin. Hindi naman pwedeng gawin sa labas yun kasi nga baka may infection siya. Nakarekta kasi sa atin mga baka sa bituka yata. Nakarekta na yung kanyang catheter. Ayan. So yan talaga mga kabukas. Buhay hindi yan smooth sailing, hindi yan smooth driving. Talagang mayroong bako-bako along the way, pero kailangan patuloy. Nga kasi partner kami, so we need to ride together kahit gaano ka rough road. We need to ride together. Sabi nga diba, we ride together, we die together. Pero nila kung mauna ako sa kanya. Ayan. Department of Agriculture mga kabukas. Circle na tayo. Department of Agrarian Reform. Ayan. Sabi niyo. Channel 4. Channel 4.
National Kidney Boss? National Kidney, Thank you. Ayan mga kabakal. Hindi tayo ng National Kidney. Ano tayo? Emergency. Bed. Sa mga emergency rito. Hala, ulan na. Emergency raw tayo mga kabokals. Dito. Dito, naman tayo rito. Emergency bed 1. Nakopera na siya kanina mga kabokals. Nag-chat pa sa akin. Dami tao. Alam, lumagpas pala ako. Yun, 7-Eleven daw. May 7-Eleven. Outpatient yata doon. Yung pinuntahan ko na yan. Na mga kabokals, hindi tayo makapag-video ng lahatan na kasi sa loob yata bawal. Pero doon sa bed mismo, kasi may consent naman. Kami naman yung ano kasi sila, may policy sila. Tayo, mulan. Malaki rin to mga kabukos. Malaki rin. National Kidney Institute. Yata. So may 7-Eleven. Dapat pala dito ako bumaba sa kabila. Sa kabilang gate dapat ako bumaba. Kaya pala sabi niya gate 1. Sabi ni Kuya Konduktor. Gate 1, gate 2 pala dapat ako. Para dito. Yung tayo dapat bumaba, gate 2. Ito emergency na. Mga kabokals, partner, ano, masakit? Sakit to. Parang hinila daw yung bituka niya. Parang hinila bituka. Ba't hindi mo nararamdaman anesthesia? But, ilang butas na may ginawa sa'yo? Isa lang. Saan dito? Dito. Mga kabukals. Ito na yung catheter. Kailangan mo yung alcohol. Kaya nga. Ang tagal naman yung training niya, no? Kaya kasi mga kabukals, may sinama namin yung tropa ni nanay. Siya yung parang hinire namin para maging niya, bantay niya. Siswerdohan namin.
siya yung mag-aalaga muna kay partner. Kasi nga hindi ako pag ganun ako. Siya yung nag-stay dito kasi nagtitraining ngayon. Training, marami silang nagtitraining. Eh paano yun? Hindi siya na yung mag-ano talaga sa'yo. Magti-training ka rin pagkatapos. Kaya magti-training din pala siya. Pero, ano yung libre yun? Yung training na yun? Libre mga kabokal. Wala kang hindi nagamot para sa sakit. Ewan ko lang kaya. Yung sa boss. Ano oras ka ba yung opera? Alas 8? So, 8 mga kabokal sinopera. Mga kabokal, so iniwan ko na siya ron. Nandun naman si Marga, yung tropa nga ni Naneng na hinire namin para samahan siya. Siya yung kasama ni partner kahapon na pumasok dito kasi hindi ko na siya nasamahan at hindi natin maiwan yung ating mga alaga sa San Rafael. So si Marga yung hinire namin at i-hire siguro siya namin mga ilang buwan kasi kailangan pa rin pong may assistant siya. And si Marga po kasi yun nga nagte-training po siya ngayon. I-train po siya kung paano po yung procedure ng pagdadialysis sa bahay. So siya po yung magiging assistant ni partner. And then si partner din po ay magte-training din po. Pagka naka-recover na siya, magte-training din po siya, dalawa sila. And then may check-up pa raw sila kaya mako-confine pa rito ng mga ilang araw. And then after 2 weeks babalik pa yun din yata. And then saka lang po sila makakabalik ng San Jose del Monte. So doon po muna sila sa bahay ko sa San Jose del Monte. So magkakasama sila ni Naneng, si Marga, saka si Mama nga. Bali doon muna sila. Hindi na siya pwedeng pumunta sa farm kasi bawal nga po yung masyado palang sensitive yung ganitong klaseng dialysis. Hindi siya po pwede sa madumi. At sa farm kasi di ba may mga alaga tayo doon, baka ma-infection. Mas mahirap po pagka na-infection kasi ano pala yun, nakakonekta sa bituka niya yung catheter. So medyo delikado. So ayun mga kabokals, ako ipabalik na rin at baka mapagsaran tayo ng Star Mall. Andun yung ating Raptor. Babalik na lang ako. At si Marga yung kasama niya rito. Stay in siya, kumbaga stay in siya talaga na kasama niya. And yun, mga ilang buwan pa natin makakasama si Marga. Makikita nyo rin po si Marga mga kabokals. Ngayon po nasa training kaya hindi ko na naipakita. Pero in the following days makikita nyo rin po kung sino ba si Marga. Bakla din, tropa ni Nading. Yan, tropa, mga bading yung ating mga kasama. Pero okay naman, at least makakasahan. Kaya mga kabokals, yan po ang aming update. Ito, patuloy na lumalaban. Pero ang good news mga kabokals, ito po yung libre ha. Libre po lahat, yung operation, yung confinement niya. So paglabas niya po dito sa National Kidney Institute ay wala po siyang babayaran. Covered po ng PhilHealth. And then pati po yung mga supply, yung mga solution na gagamitin niya sa pag-dialysis niya sa bahay, monthly po may supply siya na libre din. So monthly po yun. Yun nga lang, kukunin dito, pupuntahan namin. So okay na rin, malaking bagay din po yung PhilHealth. Malaking tulong din po sa mga dialysis patients. So, yeah, maraming salamat at meron po tayong PhilHealth na naasahan ngayon. Ayan, and good news pala mga kabokals, sabi ng doktor, yung dialysis daw niya pala may chance po na mahinto pa yon kasi pagka nag-improve po yung function ng kanyang kidney, yung creatinine niya nag-normalize, ay po pwede po palang tanggalin yung catheter at maging normal po yung function ng kidney niya. So may pag-asa pa pala mga kabokals. Kaya yung mga alternative na medication na po pwede natin gawin, yung mga natural na po pwede niyang gawin na medication, ay itutuloy pa rin po natin yun, pero ipapaalam natin sa doktor kung pwede pa. Kaya mga kabokals, nasa Star Mall na tayo. Time check, alas 7 ng gabi. Nasa San Jose del Monte Star Mall pa lang tayo. Alas 7 na ng gabi. Ganyan talaga. So yun mga kabokals, bago tayo magtapos, gusto ko lang po magbigay ng warning doon po sa alam niyo naman po ngayon, sa panahon ngayon napakarami na pong matatalino, matataba ang utak na gumagawa po ng hindi maganda. Mga scammer,
mga manloloko. Gusto ko na po kayong bigyan ng warning, baka po nagagamit yung ating pangalan. Sa akin na po nanggagaling mga kabokals. Si Kabokals po ay never manghihingi ng pera, never magsusulisit, never mangungutang gamit po ang ating social media accounts. So kung meron pong gagawa no, na gamit po ang ating pangalan, hindi po ako yun mga kabokals ha. Yan, gusto ko lang pong bigyan kayo ng warning. Alamin naman po nalaga na po yung mga ganyang masasamang gawain sa social media. Ayan, so ingat po mga kabokals, ingat po tayo palagi. At maging ano tayo, maging smart tayo. Kung matatalino sila, dapat maging mas smart po tayo. Huwag po tayong basta-basta magpapaloko. Ayan, again, kung meron pong gagamit ang pangalan ko na manghihingi ng pera, mangungutang, hindi po ako yon mga kabokals. Never pong gagawin ni kabokals yun. So yun. So ayan mga kabokals, so ito, pabalik pa lang tayo ng San Rafael, Bulacan. At yung ating mga alaga, pasma sa gutom na naman. Pasma sa gutom kasi wala na naman sa oras ang kanilang pagkain. Sobrang gabi na. Darating ako dun siguro mga before 9 or 9 past 9. Ayan, so sakripisyo lang mga kabokals. Talagang ang kalsada pong tinatahak ng bawat isa sa atin. Palagi pong merong lubak yan, merong construction yan na ghost project eh. Hindi, lagi pong may lagi may aberya. Ito po siguro yung pinakamatinding naging problema namin ni partner kasi it involves na yung kanyang kanyang health eh. Pero yun nga, nabigyan kami ng pag-asa. Sabi sa kanya ng mga doktor na nag-attend sa kanya, meron na raw po mga kaso doon sa National Kidney Institute na tinanggalan po ng catheter, ibinalik po sa dati. Bumalik po sa dati yung function ng kidney nila. So inaasahan, nagbigay po ng pag-asa sa amin na sana maka-recover po yung kanyang kidney at hindi po panghabang buhay po mangyari yung pagdadialysis niya. Yan, so yung dialysis cup pala niya, kaya may catheter siya sa tiyan. Peritoneal dialysis po ang tawag doon. Yung isa naman po, hemodialysis. Yun po yung yung sa leeg, sa kamay. Kaya lang kasi mas maganda po daw yung yung peritoneal sa tiyan lang. And then may solution lang po na ipinapasok sa kanya, parang pina-flush out lang po yung mga toxic sa katawan niya, ganun. So yun mga kabokals, research nyo lang po peritoneal dialysis, pero yun po ang ginawa sa kanya, kaya binutasan po yung tiyan niya, kinonekta yung catheter sa intestine niya yata, sa bituka, not sure mga kabokals, pero yun po yung may catheter po siyang, may kinabitan po siya ng catheter. So yan, very tiring mga kabokals. Para akong nauubos na kandila, pero sa pagod ng katawan at isip. Pero kailangan po natin magpatuloy, kailangan po nating lumaban. Aminin ko na apektuhan po yung paggawa ko ng mga content. Kasi ang pagko-content naman mga kabokals, hindi naman po basta-basta yan. Nag-iisip ka rin kung ano pong i-content mo. So nag-mix up na po yung mga problema, kaya minsan nawawala na tayo sa wisyo, and syempre may mga alaga pa tayo na dapat nating asikasuhin. So nakakapagod, pero yun, tuloy lang ang laban mga kabokals. So yun, hanggang dito na lang. Ako yung babalik na ng San Rafael, baka hindi na ako makadaan ng bahay. Nandun naman si Naneng, ko na lang, tatawagan ko na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama mga kabokals. Again, yung warning ko po kung meron pong gagawa noon, hindi po ako yon. Yan, amazing na buhay. Bye bye.